Bago tayo magpatuloy sa mga bago po sa channel na ito, paki-like and subscribe na rin po at pakipindot ng notification bell. Maraming salamat po. Grabe naman niyang si Denise, ano? She can really do that? Napaka-skandalosa niya pala talaga. I never thought she can get lower than that. At yung pagpapalaglag niya, hanip, para talaga sa pangarap niya. Parang stress na sabi ni Marcel sa akin. Siyempre nasaktan yung tao eh. Malaman ba naman niya na may anak at asawa na yung long time boyfriend niya? Sabi ko naman matapos suminsim ng kape. Huwag mo akong bigyan ng I am so mabait card, ha? At saka point taking yung sinasabi mo. Kahit naman ako siguro, kapag nangyari yun sa akin, ay makakadama rin ako ng labis na galit. Pero yung issue na unborn child niya, ibang usapan na rin yun, no? Ha, sana lamunin siya ng konsensya niya. Sambit ni Marcel na parang siya ang ginawa ng kasalanan. Yun na nga rin eh, hayaan mo na. Nandiyan naman ang karma. Kaya hindi ko rin masisisi yung asawa ko. Bakit nasaktan siya ng sobra, hindi ba? Sabi ko naman, humalagpak naman ang tawa ang babaita. Hay naku te, ikaw ha, may asawa ka nang nalalaman. Masaya na ako for you kung ganyan din. Yun nga lang ay kawawa naman talaga si Sak. Anya habang umiiling-iling pa. Huminga naman ako ng malalim. Yun nga eh, siya na lang walang love life sa atin. Sana mahanap na niya yung tamang tao para sa kanya. Sabi ko naman at napatingin sa kawalan. Napapailing na lang siya at singhal. Manhin mo talaga girl, no? Bahala na at makakahanap din ng iba yung best friend natin na iyan, sabi ni Marcel. Naguluhan naman ako ng kaunti roon. Like what? Paano kung naging manhid? Nag-usap pa kami ng masinsinan hanggang sa napag-usapan namin yung tampuhan namin ni Blake. Ikaw kasi, ganda-ganda mo na eh. Gusto ko na lang gawing tropeyo ng asawa mo. Kunin mo na yung scissors ko dyan. Gugupitan na lang kita ng buhok. Saan niya? Sabay ngisi. Alam mo naman na mahalaga ang business ko, Marcel. Blood, sweat, thirst. Ang pinuhunan ko dyan, ano? Sana maintindihan niya kung anong pinuhugot ko ngayon. Sambit ko naman. Oh, huwag ka nang galit-galitan sa akin. Sa asawa mo yan sabihin, no? O siya, palubog ng araw at hindi ba ipupunta ka pa sa mga Perer? Mabuti na lang at mabait sila sa'yo. Basta lagi ka mag-iingat, ha? Ingatan mo yung sa puso mo. Sabi ng tanging BFF ko na babae. Marami akong naging kaibigan but she is one of the best. Nagpaalam na ako at minaniho na ang aking sasakyan. Pabalagtas ng manor ng mga Perer. Hindi naman kalayuan kaya bandang 6 PM na marahil ay narito na ako. Nag-insist naman si ma'am at dad na dito na kami magpagabi. Wala pa si Blake at hindi ko alam kung saan lupalop na yun napadpad. Mama, bati ng anak ko nang makita niya ako. Namimiss ko ang baby ko at 2 araw kong hindi nakita. Yun na nga lang ang pinakamatagal na oras akong nawalay sa anak ko. Ang saya po rito, mama. They have a big library where I can read many books. They have their own movie room, gaming room at napakarami pong chocolates. Masayang banggit ng anak ko. At base sa sinabi niya ay mukhang na-spoiled na naman ang anak ko. Mabuti naman kung ganun anak. Nagbehave ka. Huwag mong bibigyan ng headache ang lolo at lola mo ha. Tito at tita ha. Dito tayo matutulog. But uuwi na tayo bukas. Sambit ko naman. Tumango naman ang anak ko. Yes mama. Where's daddy po? Pala usisa ng anak ko. He's still on his business. Hayaan mo na anak at pumasok na tayo. It is getting dark. Pumasok naman na kami. Hi Alisa, I miss my beautiful sister-in-law. Bating bungad agad sa akin ni Artemis. She looks dazzling with her light faded blue dress. Para siyang dalaga na inosente na hindi ko mawari. Good looks run on their blood for real. Pinuntahan agad ng anak ko ang lolo at lola niya. Mukhang masaya naman ang abuelo at abuela ng anak ko. They are getting liking with their grandson. Tara at may pag-uusapan tayo with mom. We have an agenda really. Naguguluhan naman ako. Isinama nila ako sa isang gazebo rito sa rose garden nila. Wala na pala ang kambal na Perer at nakaalis na pala para sa kanilang trabaho. Si Kuya Sedicos naman ay bumalik na sa probinsya para sa hinahawakan nitong hacienda. Perer are busy kind of people. I should keep that on my mind every time. Nag-usap kami ni ma'am.
at Artemis may magaganap pala na reunion sa bandang Makalawa at balak nila akong ipakilala sa kanilang angkan. Ako naman ay biglang dinaga ang puso. I mean, is there a really need para ipakilala pa ako? Pwede naman akong i-keep as a low-profile wife ni Blake. Kailangan pa po ba yun? I mean, ayos lang naman po kahit wag na. Low-key na lang po kami. Sabi ko na medyo nakabado. Ano ka ba? You're already a Ferrer. Magmula nang mahalin ka ng kapatid ko, iniluwa mo ang pamangkin ko, mula nang lumapat na ang apelyidong Ferrer sa'yo, ay entitled ka na sa kung anong mayroon ang angka namin. Enchandes, huwag ka nang mahiya pagbibigay sa akin ng motivation words ni Artemis. Medyo okay naman ako. Sige, mukhang no choice naman ako sabi ko na lang sabay kibit ng balikat. Iha, pagkuha ng atensyon ni ma'am sa akin. Ikinasal daw kayo sa WIS. Seryosong tanong ni ma'am. Kasi naman ayaw na ayaw ako ni Blake noon. Kinasusuklaman po ako niya. Kaya sa munisipyo lang po kami kinasal noon. Tumango naman ako bilang tugon. I cannot accept it. You should remarry my son. Yung bongga Artemis designed her gown. Yung bongga ha. The rest of the plan, leave it with me and I will handle it. It will be as grandiose as fairy tale. I am telling you that. Masayang banggit ni ma'am. Umangal naman ako. Hindi naman po yung kailangan. Ang mahalaga naman po ay nagsumpaan na po kami na mamahalin ang isa't isa. Totoo naman ako ha. Kontento na ako na mahal ako ni Blake. Na ikinasal na kami. Na nagsasama na kami. Natutuhanan ang lahat. At hindi lang isang ilusyon at panaginip. Solve na ako doon. Agad naman akong sinabihan ni ma'am. Oh no, Alisa, kung sa'yo, ayos na yon, not with your mother-in-law. Nakikita ko lahat ng anak ko na nakasal. I shall see you in your gown and my son on his tuxedo on the same energy of my other child's wedding. Bawal umangal. It is a plan. That is period. Sa determinadong sinabi ni ma'am ay alam kong wala na akong pwedeng iangal pa. Ang kaso nga lang ay tila hindi timing ang kasal namin. Kung hindi pa kami magkakaayos o bati ng asawa ko, sana maging okay na ang lahat. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ko rin kayang tiisin ang asawa ko. Blake San Ferrer. Nag-aalala ko sobrang nangangamba. It's been 2 fucking days since the last time she talked with me. Nagmatigasan kami, ngunit ako rin ang nasasaktan sa huli. Do you know why? I just want her to stop working. Masyado na siyang pagod sa responsibilidad niya bilang asawa ko at ina sa anak namin. I want her enjoy her life. I am working, I have a business, and I have all the money we need. I mean, I can provide, and that is the denominator. Kaya sana ay hinihiling ko lang na pwede na siyang mag-stop sa kanyang business. But she does not take it lightly. And she is offended, even though it is not what I intended at first. Ang kaso ay ayaw niya talaga. I am trying to talk to her, pero hindi naman ako nakakatanggap ng tugon. Medyo nagtampo na rin ako, kaya hindi ko na siya sinuyo. Alam ko naman yung mali ko pero intindihin niya rin sana yung gusto ko. I just want the better to her. For her, she is my wife at ayaw ko siyang mahirapan sa isang bagay na pwede ko naman na ibigay sa kanya. Galing sa trabaho ay umuwi na ako, madilim sa bahay at nadatnang ko roon na walang tao. Agad naman akong inatake ng kaba. Call me paranoid, but I was traumatized when she left me before and I don't want it happened again. Para akong sinisilihan sa puwet na hinanap siya. I am calling her but she's not responding. Agad ko naman pinandar ang kotse at tinawagan si Artemis. Good evening, little brother. I am almost going to sleep na. You are lucky enough that I am still awake and I am applying my night skincare routine. So what's the agenda? Artemis said with playful tone. She may be trying to provoke me. My wife, where is she? Asked by me with a serious voice. I don't have any time to play with her games. Sarkastiko naman siya na nagsalita. Darling, hindi ako na-inform na tanungan ako ng nawawalang asawa. Maybe she felt too bad with herself for having a husband like you. That the only thing you give is heartache. Poor Alisa. Napamura ako naman sa sunod-sunod. Napipiko na talaga ako. I know Artemis too. She is always love torturing me and playing me. Artemis, listen. I don't have fucking all the time for you bullshit. I need my wife. Sigaw ko. I am raging in anger.
Oh, relax. Kalmahin mo lang, little brother. Kalma ka lang. You shall never bad-mouthed me. Alam ko naman kung nasaan ang mag-ina mo. Remember, she's using my wife as her trap card. I swear, Artemis, sa ani ko sa galit na tono. Pinakilala ko lang naman siya sa mga kakilala ko na bachelor guy. I mean, she deserved better than you. That's it. Artemis, mislead me about my wife again and I will unleash my demon. Dinig ko na nagtumawa lang siya sa kabilang linya. My baby brother is so cute when she is mad. Don't worry, I am just kidding. With that, I have said gusto lang kitang pahirapan dahil pinapahirapan mo rin si Alisa eh. Kawawa naman yung tao at mukhang inaway mo na naman. Pumara muna ako sa isang tabi, nanlalambot na ako sa galit, lungkot at kaba. Mixed emotion and I'm trying to get away with all of this. I don't want to almost lost my wife again. I don't know, but I have this strange feeling to tell Artemis about what I and Alisa both. I was too exhausted. Iniisip ko pa lang na hindi kinakausap si Alisa ay para akong tuta na nawawala ng buntot. Totoo naman kasi yung sinabi ni Alisa, she loves her business. Tapos gusto mo lang na mawala yung matagalan niyang pinaghirapan. If I were Alisa, talagang magagalit ako nang dahil sa sinabi mo tukmol ka, ani Artemis. Sumasakit na ang tenga ko sa lakas ng boses niya. Suminghal naman ako. I'm just thinking what is best for her, sambit ko. Best din ba para sa kanya ang gusto mo? Blake, listen, you're married with a woman who is independent enough to think straight. She can say yes and no, depends on her judgment. Sana kung yung gusto mo na lang lagi ang nasusunod, ay nag-asawa ka na lang ng robot. Lagi mo isipin ito. Alisa loves her passion. She knows how she can balance her business and family well. I can see it on her. I can see it into her. She is no ordinary woman, and you should see yourself lucky to have her. Never mess up with her again. Oo nga, at normal ang magkatampuhan. Pero sa laki ng pagkukulang mo sa kanya, bumabawi ka pa lang. At sa sinabi ni Artemis ay tuluyan na akong natauhan. I did not think right. Inisip ko lang yung gusto ko without consulting her and considering her. Tama naman si Artemis. I just hate how she's right. Agad na akong nagmaneho pa uwi sa mansyon ni Mom at Dad. Nadatnan ko pa nga si Dad sa sala nang makarating na ako sa Manor. Bandang nasa alas 10 na ng gabi. Nagmuni-muni pa kasi ako sa kotse. I just felt stupid again on what I have done. Nakarating na ako sa kwarto namin. Mahimbing na tulog na ang mag-ina ko. Hinubad ko na ang damit ko at tanging boxer and sando na lang ang itinira ko. Tumabi na ako sa aking mag-ina from all the exhausted times and this exhausting day. Nakapag-charge lang ako ng lakas sa yakap ng asawa ko. Hinakap ko si Alisa at siniksik ang mukha sa liig niya. I snip her scent and begins to relax. This is my home. Blake, nagising na pala ang asawa ko. Pupungas-pungas pa siya. I'm sorry, mahal. Sorry at napakakitid ang isip ko. I'm sorry if I am not considerate enough. I thought it is better for you, pero hindi pala. Sorry at nagising na ako. Ngumiti siya, yung ngiting gusto kong makita sa bawat taon na pagtanda ko sa huling patak ng Blake, I forgive you because I love you for better and for worse. Faith, Alisa Magcalas Ferrer. I didn't expect that the word reunion for Ferrer has a deeper type of celebration. Minsan kasi sa sobrang down-to-earth na mga Ferrer, sa sobrang simple nilang tao ay nakakalimutan ko ang estado nila sa buhay. They are higher than elite. They can be royalty if just they want. Kaya ibang klaseng reunion naman pala talaga ang mayroon sa kanila. If you heard the word reunion, it should be felt like a simple celebration. Ganun kasi sa amin na mga Magcalas. Kapag may reunion ay ginaganap sa mga nirerentahan na resort. May simpleng handaan kung saan kanya-kanyang toka ng mga pamilya. Ang mga sponsor ay yung mga kamag-anak na nakakaangat sa buhay. Pero ang reunion sa mga Ferrer ay talaga naman na nasa ibang level naman na talaga. The event will be held on one of the most enticing 5-star hotel sa bansa. Ginaganap sa isang malawak na lugar dito sa hotel. Lahat ng tao na narito ay mga angka ng Ferrer. Maybe nasa ibang
Nasa 100 na mahigit na mga tao. People will be wearing their suit and gown that symbolizes their social status and power. Just like what I have felt nung unang beses kong makilala ang mga magulang at kapatid ni Blake. I am also intimidated. Kung pwede nga lang ay wag na akong dumalo sa okasyon nito. Ay mas pipiliin na wag na sana, lalo na at nalaman ko kung gaano kalaking tao ang mga dadalo sa nasabing okasyon. Idadagdag pa ang katotohanan na ipapakilala kami nila bilang pinakabagong miyembro ng pamilya Ferrer. Ang kaso lang ay hindi na talaga mababago ang gusto ng mama, kaya naman natanggap ko agad ang isusuotin namin. This gown or dress was designed by Artemis herself. Pinadala pa mula sa New York kung saan nakabase ang negosyo ni Artemis. A black beautiful dress na talaga naman napakatingkad or nagpapatingkad sa natural ko ng maputi na balat. Inayusan din ako ni Artemis at nakasuot naman ngayon ng sapphire blue na gown at ang kanyang buhok ay nakaayos na tila isang prinsesa. You look so nervous, Alisa. Have a deep breath. You should not scared with them. They should be the ones scared at you. Asawa ka lang naman ng kapatid ko na si Blake San Ferrer, isa sa mga kilala at tanyag at kinakatakutan na businessman. Mas mataas ka, Lisa. Don't you dare look down on the ground. Her words again. She's giving me her words to lessen my uncertainties. I can't help it, Artemis. Alam mo naman na hindi ako sanay sa ganitong mga event. Nalabis na pangmayaman at saka isa pa ay natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao. Ayaw ko lang na may masabi sila. Gusto kong iwasan na husgahan nila ako. Na isang tulad ko lang ang pinakasalan ng kapatid mo. Malungkot na sambit ko. Ano ka ba, Lisa? You are not just enough thinking so small on yourself. Sana tingnan mo yung sarili mo tulad ng kung paano ka tingnan namin at ng kapatid ko. Say your word first, okay? Napatungo na lang ako. Maybe I should start encouraging myself. Dito na rin pala ako sa hotel inayusan ni Artemis kasama ang anak ko na poging-pogi sa suot na minisuit ay bumaba na kami. We also take some selfie or picture rather para i-post sa social media account ko. Nasa baba na marahil ang asawa ko. He might be entertaining some of their relatives. Nang makababa na kami ay pumunta sa hall kung saan gaganapin ang main event ay hindi maipagkakaila na napakagarbo ng selebrasyon. There is an orchestra on the side. May mini stage din sa nandun ay isang kilalang artista bilang MC. Everyone looks stunning out with their costly dress and suit. Nakita ko naman ang asawa ko na may babaeng pilit na lumilingki sa kanya. Napataas naman ako ng kilay nang dahil doon. Akala ko ba ay puro magkakamag-anak ang narito? Bakit may naligaw na ahas? Dinig ko ang pagsinghal sa inis ni Artemis na nasa tabi ko. That indecent girl, ampun siya ng isa sa mga pinsan ni Dad. She's trying to get on my brother's pants ever since the world began. Now I get it. Hindi ko alam kung anong tapang ang nalaklak ko. Iniwan ko muna si Bless sa tita niya at nilapitan ko ang asawa ko na inaahas ng kung sino mang dibdiban lang ang pinagmamalaki. Kulang na lang ay lumuwa ang dibdib nito sa suot niya. Halatang hindi naman original. Nagulat naman si ate girl nang sumingit ako sa kanila. I can see my husband's smirking face as he sneaks his arms on my waist. Mukhang tumaas ang kilay ng babae at saka ako tiningnan mula ulo hanggang paa. Ako rin tiningnan ko rin siya mula ulo hanggang paa. Mukhang paa. Who is he, Blake? Galit na tanong ng babae. Ako na sana ang sasagot ngunit nagsalita na ang MC. A pleasant evening to everyone. I can see that the clan of Ferrer is being world known and powerful, especially with the name of Madame Anatolia and Sir Oswald. Tinawag na ang MC si Ma'am. Hello everyone, I know that this is so sudden and might be shocking to everyone. I know that this is a bit intriguing, but tonight is the night that I want to introduce myself to everyone and to the world, my son's secret wife. Alisa, Iha, Blaze Apo, please stand with me here. Tila kuminang ang entablado sa mga flash ng kamera. Ang ilan ay napasinghap pa. Pero tulad ng mga sinasabi ni Artemis, I should not look at the ground and look at myself slowly. Ferrer na ako ngayon at hindi ako basta-basta lamang. I am Alisa Magcalas Ferrer. Ngayon na yung oras na dapat ay paninindigan ko na ang apelyido ko, kasama ang anak ko,
ay pumanik na kami sa taas kasama ang asawa ko. I suddenly felt proud. Ito yung pangarap ko sa totoo lang. This is my dream. Na gusto kong maging asawa talaga si Blake. Asawa na hindi lang sa papel, na hinihiling. Kung na sana lang ay sana'y huwag na akong maging sikreto ni Blake na itinatago. I want to stop being his secret, and it happened. Ipinakilala kami sa entabladong ito at sa ibang mga kamag-anak ni Blake. Sa gabing iyon, alam kong mas malaki pa ang hatid na pagbabago sa buhay ko. I won't live the way I do before. Hindi na magiging simple ang tingin ng mga tao sa akin. Alam kong marami rin ang magtataas ng kilay sa akin. Pero nung oras na tinapak ko ng pako rito, hinayaan na malaman ng mundo na isa na akong ganap na Ferrer. I already accepted my fate. Sa isang banda ay nakita ko yung pinsan na ahas ni na Blake. Hindi makapaniwala na kasal na ang lalaking gusto niyang ahasin sa akin. I gave her my playful smile. Poor girl. Hinawakan ni Blake ang kamay ko. Kita sa mata niya ang kasiyahan. Masaya kami, mahal namin ang isa't isa. At alam kong unang hakbang pa lamang ito. Because we are just starting to love and I love him so much. Blake and my son will be my home, my missing piece of puzzle, my only exception and the only guy I will promise to love until my last breath. Only Blake and my son, Blaze. Natapos ang gabi na yon na nakilala ko na ang ilan sa mga pinsan ni Blake. Marami naman sa kanila ay mabait. May loki na bastos, ngunit hindi ko na lang pinatulan. Hindi perpekto ang mga pamilya ng Ferrer. Hindi lahat ay alam kung tanggap ako sa angka nila. Ang mahalaga lang naman ay tanggap ako ng mga in-laws ko at lalo ng asawa ko. The rest doesn't matter from now. Dahil gumagabi na, ay nantok na ang anak ko. We decided to go home para makapagpahinga na muna. Just that event is enough to drain all of our energy. Kaya naman, agad kong nakatulog pagka uwi ko. Inalis ko lang yung mga light makeup ko at nagbihis. Binihisan din ko ang anak ko and I am good to sleep. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Ipagluluto ko sana ng agahan ang mag-ama ko. Ngunit mukhang nakaluto na si Blake. Dinig ko kasi ang tunog ng piniprito sa kusina. Agad akong bumaba at inamoy ko agad ang amoy na piniprito na bawang mula sa sinangag. Hindi ko alam kung bakit para akong sinuntok sa sikmura at parang may lalabas na iwan mula sa aking bibig. Dahil sa pagkaduwal ay agaran akong tumakbo patungo sa sink. Agad kong sinuka ang purong tubig na lumabas simula sa aking bibig. Alala naman akong nilapitan ng asawa ko. Tinatapik-tapik na marahan ang aking likod. He looks terrible worried for me. Bigla na lang talaga akong nairita sa amoy. Mahal, anong nangyari? Aren't you feeling well? May masakit ba sa'yo, ha? Gusto mo bang dalhin niya kita sa ospital? Tila paranoid na sambit ng asawa ko. Medyo nahihilo lang ako ng konti. Hinayaan ko na makaupo muna ako at mahimasmasan. Ang huli kong naranasan na ganito ay nung ipinagbubuntis ko si Blaze. Teka, hindi kaya tama? Ilang araw na rin pala akong delayed. At kung ganun nga ay posibleng hala. But as much as I want to tell it to Blake, maganda na sorpresa ko muna ang asawa ko. Or makasigurado na buntis nga ako. Bibili muna ako ng pregnancy test kit mamaya upang makasigurado. Pupuntahan ko rin ang doktor ko. Blake, ayos lang ako. Huwag ka nang mag-alala pa. At baka may kinain lang siguro ako na hindi nagustuhan ng tiyan ko. Stop worrying. Sambit ko naman sa kanya habang binibigyan siya ng ngiti. Sorry na. Pagsisinungaling ko. Sorry sa pagsisinungaling ko, but I just want to surprise you, Blake. He sighed. You know that I cannot help but to worry, mahal. At kung may nakain ka ng masama, ay papatawag ko yung catering kagabi. They should be liable with this. Blake, ayos nga lang ako. Tara na at kumain na tayo. Baka mamaya pa magising anak natin. Wala naman siyang schooling kaya hayaan na muna natin at mahimbing pang natutulog. Sabi ko na lang para maiba na ang usapan. Okay, kain na muna tayo. Just sit there and I will just put some fried rice on your plate. Okay, mahal? Anya na pangiwi naman ako. Bawang, ew. I mean, kumakain naman ako ng mga putahe ng may bawang.